so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Ayan, nakaligo na po ako mga kabisnes at ready to go na po sa KB House. Pero bago ang lahat mga kabisnes, no, is magawa muna ako ng vlog, syempre. Kasi diba sabi ko nga kagabi dun sa vlog namin na isa-isahin natin mga kabisnes kung paano nga ba nagsimula ang mga gulo between kay Okray, kay Rick Aningat, at kay Clarissa. So, tapos na ako kay Okray, at marami akong mga kabisnes na basa na, ayun, at least na-gets nila kung saan nga ba or paano nga ba nagmula yung, ano ba tawag doon, yung parang alitan or parang di pagkakaintindihan between kabisnes and Okray. So, ngayon naman, let's proceed to Rick Aningat. Let's proceed, no? So, yun ang mga kabisnes. Si Rick Aningat po, mga kabisnes naming minamahal, is nagpunta po yan, nakilala yan ng kabisnes nung panahon ng pandemic. Balik ka dito pa, ikaw kasi dapat magkwento niyan pa kasi ikaw man ang nandoon. Halika rito. Para makita ng mga kabisnes ha. Ito, kwentuhan lang ito mga kabisnes kung paano nakilala ng kabisnes family si Rick Aningat. Halika. Parang January. Dito ka kasi, huwag ka dyan. Dito ka, magpagkakita ka. Yan, good morning ka. Ano ba kwento ko? Kung paano ba nagpunta si Rick Aningat? Hindi ko lang kasi matandaan mga business. Parang, yan si Rick Aningat kasi, nawalan po kasi yan ng trabaho sa ABS-CBN. Tapos, kung hindi po ako nagkakamali yung mga business, parang, doon na po ako ila kuya, ila ate. Parang, di ba, January 27 ako ila ate? July 27 po ila ate. Hindi ko lang po matandaan kung anong... Huwag mo na ano yung tandaan kung anong petsa or anong buwan. Yun. Basta, ang pagkakaalam ko lang mga business, alas 8 ng gabi, doon po ako nakatambay sa, sa labas, sa may gate mismo yung may poste. Nagsisipon-sipon ako, nakaupo ako sa gilid. Nagulat ako nga may lumapit sa akin naka-bike. Kasi bike pa yung gamit eh. Tapos, naka-helmet. Sabi niya sa akin, "Bye! Idol ko kayo. Tagal ko na kayong pinapanood." Sabi ko, "Ay, ganun po ba?" Kasi ako, sa dati, alam niyo naman din po mga business, di pa ako marunong mangupo. Di pa ako parang, yung laking probinsya po talaga. Sabi ko, Sabi niya, "Ay, ako pala siya, si Rick Aningat. Tagal ko na kayong sinubaybayan ng kabisnes. Sabi ko, "Ay, ganun po ba? Anong sa atin?" Ay, andyan po ba ang tawag po kasi niya ni Kuya dati, si Boss E. Dati pa talaga, Boss E na talaga siya? Boss E, ang tawag niya sa akin. Kaya sabi ko po, dyan po. Sa akin? Sabi ko, sige po, andyan po. Boss E na talaga tawag niya dati pa? Paano mo nagiging Boss E? Hindi pa naman niya kilala si kabisnes. Yung time na yun ang tawag niya, Boss E na. Kaya nga, bakit Boss E na ang tawag niya agad kay Kuya nun? Isamantalang first time niya pumunta doon. Yun, hindi ko alam. Basta yun ang niya, lagi niyang binabanggit. Andyan ba siya, Boss E? Ibig sabihin, kilala niya na pala dati pa si Kuya kasi bakit Boss E ang tawag niya kay Kuya? Samantalang yung mga pupunta dyan is ka-business talaga. So, kasi mapapaisip ka lang mga ka-business ba na bakit kilala niya ang Boss E or Emerson, si Kuya, kung first time niya ba yun pumunta doon? O kung first time niyang pumunta doon, bakit Boss E agad ang tawag niya kay ka-business? Diba? Magtataka ka lang talaga mga ka-business. Bakit nga ba? Bakit tapos, Boss E agad? Medyo nagtagal pa aming usapan sa labas. Napakaswerte mo, bay. Pag nagpapaypayo, yun ang mga birada niya eh. Napakaswerte niyo, bay, na napunta ka sa business family. Lagi mo lang tatandaan eh. Lagi kang lumingon kung saan ka nang galing, kung anong pinanggalingan mo. Lagi mong, ang paa mo ay laging nasa lupa. Ang ulo mo ay laging nakatingala sa langit. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Kaya sabi ko,
Sabi kasi niya sa akin, nagkwento siya, wala kasi akong bay, nasarahan kasi ako ng trabaho ngayon, wala akong trabaho sa ABS-CBN. Nalapit sana ako kay Boss Eva na magpatulong. Kasi may YouTube channel na siya. Tapos, pumasok ako, kung hindi po ako nagkakamali, hindi ko na kasi matandaan mga business eh. Wala na yata si Kuya Istong. Wala na talaga? Wala na, sila Ate Bira na lang si Kuya Lito. So, sabi ko, may naganap po sa'yo. Ang tawag po kasi ako dati ni Kuya, Sir. Sir? Oo, Sir. Sir. Kaya naman ang nasabi ni Kuya, huwag mo na akong tawagin Sir kasi hindi naman ako, Ayaw ni Kuya yung ganon, hindi siya amo. Sabi niyo, ang gusto kong tawag niyo sa akin, sa atin niyo ay ate, sa akin ay Kuya. Kaya naging Kuya, sabi niya. Ayaw ni Kuya, ayaw niyang sosyalin. At saka kasi, si Kuya, hindi kasi amo. Ayaw niya yun Pamilya nga. Oo. Alam niyo yung binsan na napagsabihan niya si Bay, na sabi ni Kuya, kasi yung time na yung parang tahimik na si Bay, mga kabisnes. Nandun na kami, magkasama na kami, sabi ni Kuya. Maging ka kasi sa akin, Bay, maging lapat ka kasi sa akin. Huwag yung parang ang turing mo sa akin, amo. Amo mo ba ako? Amo niyo ba ako? Sabi ni Kuya, di ba pamilya tayo? Bakit ganun? Sabi ni Kuya sa kanya. Yun ay off cam kami lang magkakausap. Hindi tulad nung ginawa dati ni Okray na pinagsasabihan kami in front sa lahat. Alam mo yun mga kabisnes, sa harap mismo ng lahat ng kagwangs at ni Kuya. Ganon si Okray nung pinagsabihan or parang may nasabi siya. Unlike kay Kuya, si Kuya pag pinagsasabihan kami is private. Yun. Sige pa, tuloy. Tapos tawag ko, pumasok ako sa loob ng bahay, sabi ko, may naganap sila Sir. Sir, may naganap sila na si Rick. Matagal na doon kayong kilala. Sabi ko, ano ba? Tapos, hindi ko lang kasi matandaan, parang basta nagkaanuhan na sila na sila doon sa loob doon sa tambayan, sa labas, sa Negrahe. Kaya ako, doon ako susi na. Yun na yung time na parang pre-promote na siya. Parang hindi pa. Kasi nung time kasi doon, si Kuya kasi hindi pa naman kasagsagan na ganun ka stable ang channel ni Kuya. Parang pa lang nung napunta ko sa business official ay wala pa sa 70,000 yung subscriber ni Kuya. Kaya nung lagi na siyang pumunta dyan. Kaya lagi siyang ano ba mga daldala niya dati? Wala naman. Wala naman. Ngayon lang man siya nagdadala ng mga donut, pansit, nakabalik na siya sa ABS-CBN. Speaking of pansit, ito kasi may nabasa akong mga kabisnes na sinasabi ni Aningat na yung pagluluto niya raw ng pansit ay may command or parang inutusan siya ni Kuya. Sa pagkakaalala ko lang mga kabisnes yung unang luto niya ng pansit, hindi ko lang alam kung una ba talagang luto niya ng pansit nun. Parang yata. Parang kinikwenta niya yun nandun pa tayo nun naalala mo? 2 beses yata siya nagluto ng pansit. Yung birthday ni Kuya yung isa. At saka birthday niya. Di niya yun birthday. Yung doon siya nagluto sa kusina kasi nung birthday niya, dito siya sa labas nagluto Iba yun, sabay sila ng birthday ni Kuya Iba nga yun. Ang ibig ko kasi sabihin, nung nandun pa tayo, nung umaga, natulog pa sila ate at kuya, na nagluto siya ng pansit. Doon sa kusina? Oo. Yung time na yun na nagluto siya mga kabis, nandun pa kami nun sa KB House, tumulong pa nga kami sa kanya nun. Paano mo masasabi, Rick Aningat, na parang command yun ni ka-business? Samantalang, wala naman sila kuya at ate nun Hindi nga alam nila ate at kuya nagluluto ka ng pansit dun Diba? Parang, ang nangyari kasi, sinusumbat mo. Ngayon, tanungin kita, isinumbat ba namin sa'yo? Isinumbat ba sa'yo yung ginamit mong gasol sa pagluluto? Alala mo? Tapos isusumbat mo sa amin, pinakain mo nga kami, gasol din naman ang kabis ang ginamit mo, o di ba? Kasi mga kabis ganito 'yan. Si ate at si kuya, sinabihan na yan si Aningat na pwede siyang mag-vlog doon anytime na gusto niya. Pero dapat din, syempre, katulad sa amin, kahit kami, nagbablog kami doon, is may permission to vlog. Kasi syempre, para hindi ba magkaanuhan yung mga content ba mga kabis? Kasi what if, yung iba vlog mo, yun din pala ang naisipang content ni Kuya or ni Papa Dins.
Diba? Para hindi ba magkaanuhan yung mga content ng bawat isa. So, dapat magpe-permission to vlog ka. Ganon din ginagawa namin. Sa mga kagwangs talaga, ganon ang ginagawa namin. Kuya, ate, permission to vlog. Ganon kami niyan. Tsaka kami mag-on ng camera. Siya, nag-vlog siya noon, walang permission to vlog with kuya and ate. Kasi tulog nga, pero nagluto siya rin. Hinayaan lang namin siya. Tinanong ko pa nga siya noon, kung di mo nalala na nagpaalam ka ba, nagsabi ka ba kay kuya? Sabi niya, mamaya daw sasabihin niya pag baba nila kuya at ate. So, paano yung sinasabi mong command? Or yung sinasabi mong inutusan ka? Or na ano na mag-vlog ka ng ganyan, magluto ka ng pansit. Diba, mga ka-business? Ganun lang yun eh. Just to clarify things. Just to clarify things. Siyempre, parang yun, alam ng mga ka-business nating minamahal dyan. Kung ano talaga. So, ayun na nga. Hanggang sa, yan, lagi siyang pupunta doon. Andun na kami noon, mga ka-business. Tapos, nagpresentar siya maging ninong namin. Nung kasal namin. At bago ang kasal is, yung nagkaroon kami ng parang prenuptial na nag-prenup kami. Pumunta rin siya doon, madaling, kasi nagpresentar siya na siya ang magdadala ng ilaw, ng camera. Camera niya raw yung gagamitin, ilaw niya. So, tinatawagan talaga namin siya. Kasi yun yung in-offer niya. Siya naman nag-offer nun, mga ka-business. Siyempre, umasa rin kami na, yun nga, may trabaho siya nun. So, dumating siya dun is mga gabi na. Basta nag-prenup kami ng madaling araw yun, mga ka-business. Madaling araw, nag-prenup pa kami. Bago yung kasal. Kasi siya naman, honestly, siya naman talaga kasi nag-o-offer ng mga gamit eh. Hindi naman kami, hindi naman si ka-business, kundi siya mismo. Kasi siya pa ang may camera nun, wala pang camera nun. So, okay naman ang takbo, mga ka-business. Pero alam niyo yun, yung pag nakatalikod si ka-business, lagi siyang may nasasabi. Tulad nung nakabili na ng camera si Papa Dins. Supposedly kasi dapat, ang ano niya dun is pinapagamit niya yung camera kaila kuya. Si kuya, sabi ni kuya, wag daw kasi baka masira. Mahal kasi yung ganong camera, mga kabisnes. Siyempre, hindi na pagmamay-ari ng kabisnes yung camera ang pinapahiram niya eh. Although, na-appreciate naman yun nila kuya. Yung pagmamagandang loob niya na ipahiram nga yung camera ang ginagamit niya. Ang ano lang kasi doon, ayaw ni kuya kasi, siyempre, di ba, what if masira? Di, magbabaya din si kuya. So, ang nangyari, tinanggihan ni kuya yon. Bumili si Papa Dins ng sariling camera. Yan yung ginagamit ngayon ng ka-business, no? Sa mga teleserye. Doon parang, doon sa nabiling camera, lagi siyang may side comments. Alam niyo yun, mga ka-business, na parang pinapalabas, or parang siguro feeling niya, mas maganda yung camera niya, mas maganda quality ng camera niya. Where in fact naman talaga, mga ka-business, yung camera nabili ni Pops is mas, ano ba tawag doon? Mas latest. Yun, nailabas ko rin, mas latest kaysa sa camera niya. Pero lagi talaga siya na may side comments na, ay, may ano yan, yung ganyan. Lagi siyang may ganon, mga ka-business, pag nakatalikod si ka-business. No. Pero hindi, nayaan lang namin siya. Wala naman kaming ano doon. Comments niya yun eh. Parang ano niya yun eh. So, bahala siya, ganon. Hanggang sa, alam niyo yun, mga ka-business, yung nangyari na sa akin, doon ako sa probinsya. Yan na, naipaliwanag ko naman na yan. Tawag na siya ng tawag. Tapos, bigla na lang, titinda kami ni Nika, bigla yan siyang darating, bibili sila, tapos may isang beses pa yan na parang nagpa-feeding siya, nagluto siya ng pansit, tapos pumunta siya doon, nag-vlog siya, nagtitinda kami ni Nika, binigyan niya kami pansit, nag-vlog siya doon, without permission kay ka-business, pero sige, kasi hindi rin naman alam ni Nika noon mga ka-business na nung dumating siya dun is may camera na yung helmet niya. Nakauna pala yung camera niya.
Hindi naman namin alam yun mga ka-business. Honestly, hindi namin alam ni Nika yun na naka-on na yung camera niya. Tapos, ayun, na-i-vlog niya kami ni Nika noon. Binigyan niya kami pansit habang nagtitinda. Okay. Ninong eh. Siyempre, di ba? Hanggang sa may isang beses umuwi kami ni Nika, naglalakad. Hinatid niya ako. Pinasakay niya si Nika. Ako naglalakad lang. Pero si Nika, bumaba lang din dun sa kanto na papasok sa amin. So, siya sumunod lang. Naglalakad lang kami pa uwi. Sumunod lang si Nika. Kasi, wala pa sila bay nun eh. Nasa mission. Nauna kami umuwi ni Nika kasi tinatamad na. Kaya niya nalaman yung, tinitira namin. Yun na. Tapos pumunta siya doon. Ay, paliwanag ko na din yun naman mga kabisnes naming minamahal. Ganon din, napuntahan niya rin si Kuya Buknoy. Papaliwanag din niya ni Kuya Buknoy yung bagay na yan. Kung ano mga pinag-usapan nila. Si Lanika, hindi niya mga kabisnes kasi hindi niya alam ang bahay nila Intoy. Talaga, hindi niya alam ang bahay nila Intoy. So, ayun na. Pumunta na siya doon. Ayun na, yung nangyari. Nagsalita na siya, ganyan-ganon. Alam niyo na yun mga kabisnes naming minamahal. Alam niyo na yun. Kung ano yung tinutukoy ko. Hanggang sa nagkaroon kami ng YouTube channel, mga kabisnes namin minamahal, no? Pero yan siya, wala pa kaming channel, is nagpapaanuhan na talaga yan siya, mga kabisnes. Alam niyo yung yung laging sinasabi sa amin or parang lagi niyang pinapaano kay Bay na one lang kay Saba. Yan. 2 yan. 2. Yan. Lagi niyang parang inaano si Bay ba na mag-open na, magawa na nga ng sariling channel, mag-vlog na, ganon. Si Bay, kahit ako, nung time na yun, wala talaga akong plano mga ka-business. Kasi alam niyo yun, yung ang hirap kayo mag-isip ng content. At saka okay na yung sumasahod kami. Saka kung nag-vlog kami, di namin alam kung saan pupulutin yung channel namin nung time na yun. As in, wala. Saka ako nung time na yun, hindi pa naman ako nag-vlog or nagkahawak talaga ng camera. Hindi pa kami EMS noon. So, ayun. Lagi niya kaming pinapayuhan na ganun. Tapos sabi niya, kapag nag-vlog ka ba, dapat yung paa lagi nakaapak sa lupa. Ganun siya. Kung kunwari magpayo. Paunti-unti yan mga kabisnes. Basta lagi yan siyang may side comments. Hanggang sa nung nagkaroon kami ng YouTube channel, nakausap namin yung sponsor. Ang nauna nakausap nun si Intoy, si Nika, si Kuya Buknoy, tas kami. Tas sila ate, sila kuya. Alam niyo yan mga kabisnes na yung sinasabi ng sponsor, especially nung siya nakahawak ng camera, sabi ba naman niya, napanood niyo pa yung vlog na napunta kami bundok? Akong nag-camera nun, kita niyo yung magagandang shots. Ako ang nag-ano nun, siya daw ang nag-shoot, ganun. Sabi ko, ay talaga ba? Ba't may mga ganung bagay? Tapos yung patungkol nga sa sinabi niya na, mabuti lang yung mga kagwang sa harap ng camera. Mababait. Pero pag nakatalikod yan, pag walang camera, andyan yung cobra, andyan yung sigarilyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat yan mga kabisnes, na naninigarilyo naman kasi talaga ang kagwangs. At umiinom ng cobra, at hindi naman pinagkakaila yan ang kagwangs. Siyempre lang, di ba? Kabisnes is may mga nanonood na bata. For guidance na rin na hindi gayahin ng mga bata yung paninigarilyo, yung pag-iinom ng cobra. Kaya hindi talaga pinapakita yan sa harap ng camera. Pero alam naman din yan ng viewers kasi minsan nakakagip naman eh. Diba? Hindi naman pinagkakaila yan, hindi naman yung dinidinay ng mga kagwangs. Pero bakit ganun? Bakit ganun yung sinasabi ni Aninat? Dun sa mismong sponsor. Hindi namin nilabas yan mga kabisnes, no? Kasi that's a private conversation. Yung lagi niyang paghahamon na, sige, ilabas niyo yung sinasabi ng sponsor, ganyan.
private conversation nga eh. Ano kami, tanga para ilabas? Diba? Sa tamang panahon, ilalabas yun. Pero, in front of social media, hindi pwede yun. Kasi that's a private conversation between that sponsors and ka-business. Diba? Common sense. Tapos, ayun na, hanggang sa nagkaso na. Pero, hanggang sa ayun ng ng mga kabis, nulaman namin, dala ng bugso ng damdamin, pinagmumumura talaga namin siya. Hindi namin pinagkakailayan. May record naman din di ba? Inano mo nga sa vlog mo, walang yun walang permiso galing sa amin, sa mga kagwangs, pero inilabas mo. Kahit yung chat ko, di ba? Anong karapatan mo na ilabas yun? Without my consent, that's ano ba tawag doon, ha? Charot. Basta, yan, wala kang karapatan talaga na ilabas yan. Wala siyang karapatan talaga mga kabisnes na ilabas ang conversation na yun, except na lang siguro sa panahon na ilalabas mo yun sa mismong, pagkaharap sana, mga kabisnes. Yun talaga, pwede niyang ilabas yun. Pero, in social media, lalo na sa channel niya, without our consent, is paninirang puri yun. Kasi, wala siyang karapatan na ilabas yun. Tapos, hindi pa nakatakip yung pangalan namin doon, mga kabisnes. Hindi nakaano yun. Lumabas pa yung pangalan namin. So, kitang-kita kung paano niya kami pinahiya in public. Kasi yung ginawa naman namin na pagpapakita in live, mga ka-business is naman yun own account namin yun. At kami mismo ang involved doon. Pangalan namin at boses namin at message namin. Walang lumabas doon na message galing sa kanya. Diba? Totoo naman, walang lumabas na message galing sa kanya, kundi message lang namin ang ipinakita namin doon. Yan yan yung totoo mga ka-business. So, yan nagsampa na siya ng kaso. Si kuya, si ate, birthday ni kuya, birthday ni ate, may message yan sila na pumunta ka rito, Rick, ganyan-ganyan, inimbitahan siya. Pero, bingi siya. Bingi lang siya. Bingi-bingi yan siya. Kasi nga, may kaso na pala. So, wala namang marami sila kuya at ate dun mga kabisnes. Hanggang sa alam nyo yun, kahit may kaso, is puputak pa rin siya. Ayan o, marami akong screenshots kung paano siya pumutak mga kabisnes. Alam nyo ba nung nagkaso-kaso na? Eto, ayan o, iaano ko to ha. Ang sabi nung nagkinto, hindi ko alam kung sino tong nagkinto, pero sa pagkakalam ko, yung kinto is middle name niya, ni Aningat. Next hearing, huwag nyo na isama mga kagwangs. Ba't daw hindi kami sasama? Kasama nga kagwangs dun sa nirereklamo niya, di ba? Mga nagkalat sila sa judicial. Oh. Sindikato na talaga ang galawan nyo, boss. Oh? May ebidensya ka ba? May ebidensya ka bang sindikato ang galawan ng kabisnes? Baka ikaw. Naturalmente, andun yung mga pangalan ng kagwangs eh. Andun, kahit andun ako, pangalan ko. Tapos sasabihin niya, nagkalat. Hindi lang pumasok yung iba, di ba? Ikaw nasa taas ka ba nun? Umakyat ka nun, di ba? Si Bay kasama namin, yung iba andun lang sa baba, nagbantay sa Kasi van. Walang maparadahan. Opo, kasi walang maparadahan dahil sa dami ng walang maparkingan. Lahat ng involved doon na kinasuhan ni Rick Aningat andon. Oo. Tapos parang lang, TANGA lang, di ba mga kabisnes? Huwag daw magkalat ang sindikato daw. Paano mo nasasabi? Sige. Hamunin kita. Inahamon ka namin. Kung sino man tong nagkinto na to. Inahamon ka namin. Ilabas mo yung ebidensya mo na sindikato kami. Di ba? We're just monitoring your cyber libel case. Oo, napahiya siya dito mga kabisnes. Ang tanggapin mo sarili mo, hindi ka marunong tumanggap ng talo. Tama na. Iyan ka na naman. Wag mo batasin yung ko Joke lang. So, ayan na nga. Sabi niya, FYI, all your hearings are under monitor. Ginagawa namin ito para sa katotohanan. Eh di wow, palakpakan sa'yo. Palakpakan sa'yo. Sa inyo.
Kung nagkalat ang kagwangs, sabi niya, kung nagkalat ang kagwangs, nakakalat din kami, sir, FYI lang. Di sindikato rin pala kayo kung ganon. Di ba? Parang tanga lang talaga mga ka-business ang nag-comment dito. Ang nag-comment parang tanga lang. Kami daw nagkalat. So kami wala karapatang magkalat, pero kayo may karapatang magkalat. Ano yun? Hello. Di ba? Ano yun? Pakaangas, pre. Di ba? Mga ka-business, parang ano lang. Ano yung nasa katotohanan? Dapat nananalo na kayo sa kaso kung nasa katotohanan kayo. Mindset ba? True. Mindset ba? Mindset. Sabi niya, different is we identify the name of kagwangs na kasama mo Emerson na nagkalat sa judicial sa Caloocan nung initial hearing. You know what I mean, Emerson? Diba? Napakaangas mo, pre! Naud Quinto, lumabas ka! Magpakilala ka! Huwag kang magtago sa pangalang Naud Quinto! Huwag kang magtago sa palda ng nanay mo. Yes! Lumabas ka kung totoong matapang ka. Kasi nakakatawa mga ka-business, kami pinagbabawalan samantalang kami nasa kaso nila. Kasama yung mga pangalan namin. Baka hindi marunong magbasa yan. Ewan ko, siguro. Siguro hindi ka nakatapos ng kinder. Pakaangas. Buti pa ako naka-grade 3. Hoy, mga anak ko, isara. Kasi nakakatawa mga ka-business. Mga comment pa lang niya, yung mga... Alam niyo yung galawang, mga ka-business, di ba? Kami pa pinagbabawalan samantalang ang laki ng pangalan namin doon. May mga mukha pa ng mga... Siyempre, yung paglabas ng voice message sa messenger. Di ba? Tapos, sabihin mo, ikaw, bakit ka nagpakalat ng involved ba sila? Sabihin na natin, pamilya mo sila, pero involved ba sila? Hindi ba't ikaw lang? Tapos, sabihin mo, ang kaibahan daw, ang kagwangs, identified niya mga pangalan. Ano yung pananakot? Pananakot yarn. Diba, mga ka-business naming minamahal. Nananakot kayo. Sorry, hindi kami natatakot. Sa Diyos lang kami natatakot. Hindi sa inyo. Siyempre, sasama kami kasi papa namin yun eh. At saka involved din kami, kasama kami dun sa pinakasuhan mo eh. Tapos itong Alexis Dizon, rin to mga ka-business, dami rin to. Kaya nga lang, tingnan nyo mga ka-business ang... Spelling? Hindi! Ang way ng format ng pagko-comment niya. Pakita ko sa inyo ha. Kayo mga ka-business, magiging saksing buhay kayo ngayon. Sa katotohanan, mga ka-business. Wait lang, para makuha na ng maayos. Wag na, okay lang yan pa. Okay lang yan para kasi ipapatch up ko naman to eh. Ay, ipapatch up mo? Oo, ipapatch up ko naman to. Magiging saksi kayo. Ano to mga ka-business ha? Maging alerto kayo or sa pagkukumpara. Kayo mismo ang magkumpara. Kung paano yung way ng comment nito. Sabi nitong Alexis Dizon, kasi dami itong mga ka-business eh. Naka-screenshots lang lahat. Lahat ng dami. Mga accounts na hindi natin kilala kung sino to. Pero, for me, may na ako doon. May sarili na akong doon. Pero hindi na rin natin yun mga ka-business. Kasi wala naman tayong proof. Yun lang, wala tayong proof. Pero, andun yung katotohanan na may utak rin kami. At kahit papano is may talino pa rin kami. Ito lang masasabi ko, yung mga gumagamit ng mga dami, once na makakuha kami ng na proof na gumagamit nila ng mga na kayo yan, ilalabas namin yung mga pagmumukha nyo yan dyan sa social media, dyan sa aming YouTube channel. So, yan ang mga ka-business. Sabi nitong Alexis Dizon, bakit ka nga ba nakakasuhan? Ito sila mga ka-business, itong mga taong to, sila ang laging naglalabas kuno nung about dyan sa kaso. Alam niyo yun, yung mga dami accounts na ginagamit, yun pa yung palaging nagtatatalak or nagsasabi about dito sa kaso. Hindi si Rick Aningat. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi siya pwedeng magsalita eh. Alam niyo yun, mga ka-business, hindi pwedeng magsalita. Kami nga, hindi nga kami kasi nga, ongoing yung reklamo. So, wala kaming inilabas nun sa social media. Sila ang naglalabas nun, hindi kami. O, diba? Kung wala ka naman ginawang mali sa kapwa mo, wala kang dapat ipangamba. Tandaan mo, wala kang karapatan mang-apak ng kapwa mo. Ang tanong, sino bang nangamba? Nangamba ba ang ka-business? Nangamba ba si kuya? Kami? No way!
Di ba? Kayo ang nangangamba. Kaya nga kayo nagsampa ng reklamo eh. Kasi nangangamba kayo na mabuking. O, di ba? Siguro tama lang nakasuhan ka para malaman ng publiko kung ano ang totoong pagkatao mo. Ay, talaga ba? Kaya nga lang, ang nalaman ng publiko ay yung pagkatao ni Rick Aningat eh. Di ba? Sana all. Tandaan mo, kung wala kang ginawang kalokohan, ay wala ka naman dapat ipangamba. Paulit-ulit yan, besh! Sa husgado mo sabihin lahat yang mga sinasabi mo. Oh? Ah? Sa husgado? Paano yan? Dismiss yung kaso. Iiyak na yan. Di ba, mga ka-business? Sabi naman ito ni Aningat, oh. Itong papatch up ko to lahat. Ang saya kaya nito, mga ka-business. Ibalik natin. Kasi, di ba? Oh, ayan, nanahimik sila. Ilang araw na. Kasi may pakuluyan, mga ka-business. Abangan natin yan. Sisikat kami dyan. At sisikat din sila. Sana all. Sabi ni Aningat, oh. Ongoing to, ha. Sa kaso, ha. Ongoing pa yung kaso nito, ha. Ito lang masasabi ko. Magkakaiba kami ng hamon sa buhay. Renji, oh, dinamay ko yung Renji. Buddy at ako. Ang tanong, Aningat, nung pumunta ka kay Kuya Buddy, nung kinausap ko sila Kuya Renji, ang tanong, pinapunta ka ba? Aminin, alam namin ang totoo. Kusa ka, bigla kang pumunta doon. Aminin, Rick Aningat. Bigla kang sumulpot doon. Diba? Magkaiba naman pala kayo ng hamon sa buhay. O bakit ka pumunta doon? Sabi niya, oh, labas ako sa issue nila at labas sila sa issue ko. O talaga ba? Kaya pala, naalala ko, sumama ka kay Kuya Buddy at Kuya Renji sa barangay dahil dun sa hinggil dun sa nirereklamo na bakit walang kasama si Jonathan noong panahon na nireklamo siya ni Okray. Nakikiepal ka lang. Labas pala siya sa issue eh. Labas pala siya sa issue mo. Labas pala sila sa issue. Labas sila sa issue mo. Labas ka naman sa issue nila. So, bakit ka nakikiepal? Diba? Naalala niyo yung mga business? Napanood niyo ba yun? Na sumama siya doon sa barangay. Anong purpose? Nakikiusyoso lang? Nakikiparites lang? Ganon? Ganon? Diba? Tapos, sabi niya, at kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, ay tayo lang ang gumagawa ng dahilan. Buti alam mo, kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon, kagagawan mo lang din yun. Huwag natin isisi sa ibang tao. O, ayun naman pala eh. Uy, bakit mo isinisisi sa amin ngayon na sikat ka? Sa pagiging, alam niyo na yan, mga ka-business. Alam natin sa sarili natin kung ano ang mga ginagawa natin. On and off cam. Stay humble. May humble bang laging nagmamalaki na kesyo? Ako ang humble ha. Baka lang kako hindi mo alam, Rick Aningat, ang meaning ng humble. Yung humble ba na kahit alam mo na yung na-achieve mo is hindi mo yun ipinagmamalaki or pinagmamayabang sa iba. Unlike you, speaking of humble, big word, humble. Coming from you, Rick Aningat, coming from you talaga, na pinagmamalaki na yung shoot na magaganda nakuha sa ka-business is galing sa'yo, na ikaw ang kumuha, na ikaw ang nag-shoot? Humble ba yun? Saan ang humble doon, Rick Aningat? Speaking from you. O, diba? Galing sa'yo mismo, humble. Sana nga humble doon, mga ka-business. Tapos sabi niya, simple lang, wala na po ba kami karapatan magsama-sama bilang magkakaibigan? O, talaga ba? Kailan ka pa naging kaibigan ni Kuya Renji at ni Kuya Buddy?
Huwag mo nga silang idamay sa kalokohan mo. Ang ano lang doon is, hindi mo kasi sila nakuha eh. Hindi mo sila na uto. Kasi, matalino yan sila. Especially Kuya Buds. Ay! No. Matalino yan si Kuya Buddy. Meron pa nga gusto sumama kaso may biglang inasikaso. At ano naman po kung magkita kami? Nag-usap-usap lang kami about sa mga new vlog na pampagood vibes at mga pangarap na content na hindi toxic coming from you. Oh! Itigil nyo na kasi yung masyadong mapangusga na sa bandang huli pagsisisihan nyo rin pala. Oh! No comment about that, Rick Aningat, kasi ikaw na ikaw lang din talaga ang natatamaan sa bagay na yon. Tapos, tingnan nyo to. Ito yung Pauline Hernandez. Tapos tingnan nyo ulit mga ka-business. Ang format ng kanyang pag-comment, same din ng Alexis Dizon. Oh. Diba mga ka-business naming minamahal? Kitang-kita ang ebidensya na iisang tao lang sila. Yung mga dami ha, sinasabi ko, hindi si Rick Aningat ha, baka naman sampahan nyo ko ng kaso kasi pinag-anuhan ko si Rick Aningat. Mga ka-business. Sinasabi ko dito, ang dami account, ang magkakapareho ng format. Baka kasi kasuhan ako na paninirang puri. Kasi, imagine niyo yun mga ka-business, pinagbintangan ko si Aningat. Wala naman ako sinasabi si Rick Aningat to eh. Ang sabi ko yung mga dami account ba, pari-pariho ng format. Sparky Diaz, Pauline Hernandez, Alexis Dizon, Trisha Golson, sino pa yon? Wala akong sinasabi si Rick Aningat. Ang sinasabi ko lang dito, itong mga dami magkakapareho. Ayan ha, malinaw pa sa sikat ng araw. Kasi baka sabihin nyo, si Rick Aningat ang ano, natatakot pa naman ako masampahan ng kaso. Baka, sinasabi ko lang, yung mga dami account magkakapareho ng format. Yan mga kabis, makikita nyo mismo. Kayo mismo mag-observe at humusga. Sabi nito, yan ba yung nagsisisi dahil sa kahambugan ay nakasuhan? O diba, sila ang hambog. Kasi alam niyo yun mga kabisnes. Si kabisnes daw ay magre-rehas, maghihimas na ng rehas, ganyan-ganon, kita-kits na, ganyan-ganyan, o, diba? Sino kayang hambog? Anak ng pusang gala, nag-hide pa ng mga uploaded video niya sa YouTube. Halatang guilty ang kumag. Sinabi na yan ni Kuya kung bakit niya hinide yung, magsabi ka lang, Rick Aningat, kung gusto mong ilabas ulit yun. Kasi ano bang sabi mo dun kay Kuya sa, sa korte? Ano sabi mo dun? Di mo pa nga dinidelete yung video na nag-live kayo na pinahiyan nyo ko na dami yung pinagsasabi. O sis, akala ni Kuya, kasi lumapit si Kuya nun sa kanya akala ni Kuya na pag once na private niya o dinidelete niya, is makikipag na din si Aningat. Yun bang parang, kasi diba syempre nagpakumbaba na si Kuya. Kami, nagpakumbaba na kami. So akala namin, yung gagawin na gano'n ni Kuya is magiging way yun para maging okay ang lahat. Matapos na ang lahat. Yun pala, hindi. Tosto, sinungaling talaga. Ginoo ko. Diba? Tapos, tatalungin mo bakit hinide yung video? Naman. So, nasan pa ba yun? Wait lang mga kabisnes, hanapin ko lang iba pang comment nitong si Rick Aningat ha. Tapos, sasabihin niya, alam ko yan anime na pinagtanggol mo sila like o cry kaya hindi ko makuhang magalit sa inyo. Di daw niya makuhang magalit pero tinatawag na nilang pilantod si Di ba mga kabisnes, nakakaano lang. Dahil alam kong reactors kanila at ginagamit ka lang. Kaya isa yun sa naging dahilan na para mapatunayan. Alam mo sa sinasabi mo to, parang sinabi mo nang walang sariling mga utak ang reactors. Kasama na dun si Okray. Di ba Okray? Ayan ha, Okray. Si Rick Aningat nagsabi niyan. Anong pinamukha ni Rick Aningat dito? Kung matalino ka talaga, Okray, alam mo kung anong pinamumukha ni Rick Aningat dito? Mga reactors, walang mga sariling utak. Ngayon, Okray, ngayon mo sabihin sa akin, makikipag-anuhan ka pa dyan, nakikipagmabutihan o nakikipagkaibigan ka pa dyan? Sa Rick Aningat na yan, na harap-harapan kayo nga lang, parang hindi mo kasi na-gets yun eh. Harap-harapan!
sa inyo, reactors, na wala kayong sariling utak na sunod-sunuran daw kayo kay ka-business. Alam yan ng mga reactors kung ano yung totoo. Kaya nga lang si Okray dahil bumaliktad, iba na yung naging utak. Naging balikog na. Sana all. Kasi ito, para to kay Buswaki. Ano daw? Sama ka sa idol mo. Mamundok kayo doon. Baka bigyan ka pa ng lupa na walang clean title. Ayan, mga kabisnes, malinaw na malinaw. Pwede siya. Boss, wakiwak. Pwede mo na tong reklamo. Pwede mo na tong sampahan, boss. Malinaw, sinasabi walang clean title. Wala namang ibang pinatutungkalan to eh. Sino ba ang bumili ng lupa sa bundok? Si ka-business. Yung sinasabi niyang walang clean title, anong akala niya kay ka-business? Katulad sa kanya na TANGA? Wala daw clean title. Kaya niya lang naman to sinasabing walang clean title kasi binawi yung 100 square meters niya. Eh syempre, di ba? Samantalang nung una, laking pasalamat talaga ako kay Iwa-Kiwa kasi kung hindi ako napunta dito, ganyan. Wala akong 100 square meters na lupa. Tapos biglang sasabihin walang clean title. Ano yun? Ginisa ka lang sa sarili mong mantika. Uy, Rick Aningat. Diyos ko, marimarka. Porket binawi yung lupa mo, sasabihin mo na hindi clean title. Nakakatawa ka, nakakatawa, nalololoko ka. Ay, nako. Tapos, sabi niya, sabi ba naman niya, tingnan niyo to, parang bading na makapag-comment mga ka-business mo. Kasi may nag-comment doon na, mas malaking naitulong sila ka-business po. Kaila Jonathan to, nung vlog niya kay Jonathan. Sabi niya, paano niya nasabi? Paki-explain nga po. Gusto kong i-explain sa'yo, Rick Aningat, kung anong mga naitulong ni ka-business. Ay, panoorin mo na lang yung vlog. Kung paano nagsimula yan si Jonathan, kung paano yan tinulungan, iniaho ng ilang beses, palipat-lipat, binigyan ng mga gamit. Kung paano yan tinulungan ni ka-business. Baka lang ka ako nakalimutan mo ba? Panoorin mo, subaybayan mo, Rick Aningat. Hindi ko na kailangan mag-explain kung ano naitulong ni ka-business kila Jonathan. Pero alam yan ng mga dati pang ka-business hanggang ngayon na ka-business. Alam na alam nila yan at no need to explain with that. No need to explain with that. Udlay sa tao, kay makuha nga niya itong book ba? Char, sana all. Tapos, sabi niya, huwag kayo mag-comment dito kung ayaw nyo malaman ng katotohanan. Ay, sana ba? Talaga ba? Talaga ba, Rick Aningat? Huwag kayong mag-comment mga kabisnes at baka malaman yung katotohanan kung gaano kabakla si Rick Aningat. Ay, sorry po. Sorry po. Alam niyo yung sinasabi niya, pag may mga nagko-comment sa kanya na parang, sabi ko ito, parehas kayo ni Jotan, makapal mukha, tinutulungan ng KBO, masama pa. Tapos sabi niya, mas makapal ang mukha mo. Yung, alam niyo yung mapagpatula ng mga kabisnes na parang bading lang. Sino ka para pagsabihin ako ng ganyan? Doon ka sa idol mo, magsama-sama kayong sinungaling. Oh! Big word talaga yung sinungaling na word, mga kabisnes. Sinungaling. Siya yun. Di ba? Tapos sabi dito, sabi niya, bakit mo vlog kay KBO yan? Totoo naman. Kapal mo rin, Rick, tas inaway mo ang KBO. Hindi naman sa na parang inaari ng ka-business, beneficiary nga kasi ng ka-business. Yun ang doon, beneficiary. So, tama lang din naman siguro na humingi ka lang din ng pahintulot kahit papano, bilang respeto. Yun ay kayong may respeto ka, di ba, Rick Aningat? Mas makapal ang mukha nyo. Ang alin po yung sa kanila. May kasulatan ba sila na sa kanila yung mag-ina? Pakitaan nyo muna ako na pagmamay-ari nila yan. Ang ub-ub din pala mo, Rick Aningat, no? Ang ub-ub mo pa rin pala talaga kahit papano. Kahit no? No need to mga ka-business, alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin. Sabi ni sabi ni Rick Aningat. Kasi may nang sa kanya alam nyo yun. May nang pumuri kuno sa kanya. Sabi naman niya, ang hirap kasi hindi nakikita pag naka-off cam na ang camera. Kaya ganun na lang kung paano sila mabalahura sa social media. Walang kalaban-laban yung mag-ina. Hindi nila madepensahan ang sarili nila. Oy.
Hindi naman na kasi kailangan Rick Aningat dahil kitang-kita naman kung ano ang ugali nila Jonathan at Nay Marita. Diba? Mapa-off cam man or on cam, yun talaga sila. At hindi namin kailangang sirain or anuhin sila dahil yun ang image nila. Sila mismo nagpakita ng image nila na ganun sila. Diba? At wala naman kaming ano doon na ba't sisirain ni Kuya si Jonathan. Itinutulungan nga niya yan eh. Bakit nasisirain? Common sense, uy! Diyos ko, Marimar, Aningat. Kasi may nag-comment dito, oh. Style mo, bulok Rick, nag-cross ang landas, pinuntahan mo, hinanap, tapos video mo, nag-cross ang landas nyo, we, style mo, bulok na bulok. Oo, kilala ka niya, kaingat, plastic. Dito galing sa akin, ha. Comment yan, ha. Sabi ni Aningat, aral na aral ka sa idol mo, ha. Bakit di mo tanungin ang style ng idol mo? Puro lang kayo ganyan, nabubuhay sa kasinungalingan. Ikaw, Rick, saan ka nabubuhay? Nabubuhay ka sa kaplastikan mo. At alam na alam nila yan, hintayin mo ang katotohanan. Ayan na, lumabas na ang katotohanan, Rick Aningat. Lahat ng pinagsasabi mo ay puro kasinungalingan mo. Gawa ng utak mo. Imagination. That you have creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Tapos sabi niya, bakit hindi kayo mag-vlog at ulit-ulitin nyo yung idol nyo? Puro kayo issue. Di ba kayo nagsasawa sa issue na bubuhay kayo ng ganyan? Ikaw, Rick, hindi ka ba nagsasawa? Alam niyo mga kabisis ko, ano talagang nakakatawa sa lahat ng comment ni Rick Aningat. Siya yung pumapasok sa live kasi magkakaibigan na sila ni Okray itong time na to. Alam niyo yon? Hindi ba daw nagsasawa sa issue sa buhay? Nabubuhay kayo sa ganyan. Ikaw, Rick, saan ka ba nabubuhay? Hindi ba sa issue? Sino bang nangangalandakan? Sino bang laging naninira? Sino bang laging comment sa live ni Okray at ni Boss Anime? Hindi ba ikaw? Ngayon, ibabalik ko sa iyo to. Puro ka issue. Di ka ba nagsasawa sa issue? Sa issue ka nabubuhay ng ganyan. Ayan, binalik ko sa iyo. Masarap ba, Rick, sabihan ng ganyan? Masaya ba? Ano masasabi mo, Rick Aningat? Magsalita ka. Ano masasabi mo? Masaya bang mabuhay sa issue? Nabubuhay ka sa issue mo. Sarili mong issue. Yun, Rick Aningat. Na, wag niyo ako diktahan sa kung anong ginagawa ko. Pare-pareho kayo. Hindi kayo nakakatulong. Ikaw ba nakakatulong ka? Saang banda? 'Di ba? Nakakatulong ka ba? Oo, nakakatulong ka. Dahil sa sponsors. Dahil sa bigay ng mga sponsors. Tumutulong ka. 'Di ba? Yun ang katotohanan. Wag mong i-deny yan sa sarili mo. Dahil once na i-deny mo yan, ay napakalaki mo talagang sinungaling. Inamin mo lang sinungaling ka talaga. Tapos sabi niya, kasi sabi nitong Scott, sigurado yan pag alam niya kung saan bahay mo, pupuntahan ka rin. Lagot ka, Rick, sisiraan ka rin yan. Hindi mo kasi kilala si Jonathan, Rick Aningat. Tapos sabi niya, tingin ko, Ma'am Scott, hindi ako masisira niyan. Alam mo kung bakit? Alam naman natin sa sarili natin kung may dapat ikasira tayo. Alam mo naman pala sa sarili mo kung ano yung dapat na ikasira sa'yo. Hindi ka masisira kung wala kang ginagawang hindi maganda. May sinabi na nga si Jonathan patungkol sa'yo eh. Diba? Nung nagpunta na siya sa ka-business, nang nakausap namin yan, may sinasabi na nga si Jonathan, buti ka ako, hindi namin pinalabas yun. Kasi masisira ka rin kanina, kawawa ka naman. Masisira ka pag si Jonathan na naman nagsalita. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi ka masisira. Saang banda? At kung meron man Diyos na lang ang nakakaalam nun. Diba, mga Team Celtic? Palakpakan si Rick Aningat talaga. Galing talaga neto. Kasi may nag-comment dito na pinagtanggol si Simply Just. Simply Just, shoutout po. Pinagtanggol niyang ka-business. Galit na si Rick Aningat. Sabi niya, kung ayaw mo mabash dito yung idol mo, huwag ka mag-comment dito, okay? Mas kawawa ka. Tingnan mo yung comment ng mga ka-business.
pansinin nyo dun sa comment ng mga dami. Wala akong sinasabi, mga kabisnes, wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Nananahimik ako. Nananahimik ako, mga kabisnes. Ginoo ko. Mas kawawa ka. Awang-awa ako sa'yo. Bulag sa katotohanan. At higit sa lahat, mas mautak ang idol mo. Doon ka nga. Bakit ka ba nandito? Pinagtatabuyan yung nanonood sa kanya. Sana, ayoko nang magsalita. Bahala ka na rin kaningat. Kasi ikaw ang natatamaan sa bawat comment mo. Bira, banat. Tapos sabi niya, alam niyo yung kabaklaan, mga kabis. Patungkol doon sa bigas, na binibigay kay Jonathan. Sabi niya, gusto mo malaman kung bakit binibenta yung bigas? Ako, alam ko, sabay ganun. Ay, bading yarn. Sabi niya, ay, ganun pala, sorry, ganun pala. Quiet. Charot. Bading na bading yarn. Diba? Kung hindi ka ba naman bading, dito talaga sa comment section, ba't hindi ka kaya gumawa ng sarili mong vlog? Diba? Kung gumawa ka ng vlog mo or mag-live ka, ay, Diyos ko, Marimar, walang makikiano sa'yo. Tapos, sabi niya, natanong po ba sa kanya kung bakit binibenta yung bigas? Ako, alam ko kung bakit niya binibenta, pero akin na lang yun. Kasi ako nakaranas ako ng kape at asukal lang ang ulam ko. Anong connect nung nakaranas siya ng ganun? Diba mga kabisnes, parang ano lang, parang may something lang sa brain tumor. May something sa brain tumor, buwang. Parang may something lang sa sa saltik siya. Yun. Bagay nga siya maging team ng saltik. Kasi imaginein mo yun, natanong mo na ba sa kanya kung bakit minibenta yung bigas? Syempre, si Jonathan, kahit nga yung mga branded na pinamigay ni Ate Lulu sa kanya, yung mga pinadala ni Ate Lulu, binigay sa kanya, pinagbebenta nga gamit nga na mamahalin, binibenta nga. Ano pa kaya yung bigas? Hoy, arik-aninga, tasa ng utak mo. Common sense. Alam naman din ng lahat ng mga kabisnes kung bakit yan binibenta ni Jonathan yung bigas. No need to, para kang babaeng putak ng putak. Sabi niya, salamat sa comment mo and good luck sa family mo. May napatunayan ka ba na nag-tridor ako? Pare-pareho kayong sinungaling ng idol mo. Kami, Rick, may napatunayan na ako. Unang-una, may pagbibigay mo ng bigas sa amin, nasabi mo, wag nang sabihin kay ka-business. Pagtatridor yon kay ka-business na side. Pangalawa, pagtatridor kay Kalingap James. Ano sabi mo doon kay Kalingap James? Pupunta lang sa ka-business para mag-akot ng subscribers at views. Ano pa? Marami pa. Hindi ko na kailangan sabihin. Hindi ko na kailangan isa-isahin. Basta lahat ng yun. Ang lahat ng yun ay ang lahat ng yun. Woohoo! Tapos sabi niya, sabihin mo yan sa idol mo, hindi dito. Sabi niya kay Ignacio Lasak, amoy na yung bulok na ginagawa ng idol mo. Kaya mahina na ang views. Karamihan, puro issue na lang ng ginagawa para magka-views. O diba mga kabis, alam niyo yung bading? Alam niyo na yun. Lagi niya sinasabi mga kabisnes, nagkamali kaya ng message mo, wrong comment ka, dun mo yan sabihin sa idol mo, siguradong alam na alam niya yan, na siya yan, ha 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 ha. Sabi niya, diba, sabi niyo nga mga kabisnes, na lagi nagbabanggit ng patungkol sa, siya naman pala. Sabi niya, wag po akong ipagdasal nyo, yung idol nyo ang ipagdasal nyo, dahil sa mga ginagawa niya. Sorry ka Rick, aningat kasi baka hindi na mapunta sa langit yan. Ay, baka ikaw yun. Baka nakalimutan nyo yung mga napanood nyo ang paninirang puri sa akin. Saang banda Rick? Saang banda? Paninirang puri ba yung pagsasabi ng totoo? Paninirang puri yun? Di nga. Ikaw nga yan yung putak ng putak sa comment section mo. Puro panira sa ka-business. Para tong timang mo. Ano ka ba Rick? Baguhin mo na yung style mong bulo. Paninirang puri sa akin yan na walang sapat na ebidensya. Marami kaming ebidensya, Rick. Winasak pagkatao at pangalan ko.
Wasak ang pagkatao at pangalan mo. Gawa mo kasi yun. It's your choice. It's your time. It's showtime! Charot lang. Sasabihan nyo hipuin ang puso ko? Ha 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 ha. Nakakatawa kayo. Maka-Diyos pala simba at madasali. Kaibahan natin yun. Pero sa totoong buhay, nasasakupan pala ng dyablo. Diba? Galing yan sa bibig nila, sa vlog nila. Pinapasukan sila ng dyablo. Saang banda? Sige nga, Rick. Anuhin kita? Hinahamon kita. Ilabas mo yung sinabi na nagsabi kami na pasukan kami ng dyablo. Saang banda? Saang banda? Saang vlog? Sige, ilabas mo. Nang magkalabasan tayo ng katotohanan. Totoo sa totoo. Totoo sa kasinungalingan. Truth between the lies. Truth between the lies. Charot lang. To. Marunong ka pa. Aral na aral ka sa idol mo, ha? Nagdidirect, wala kang alam sa katotohanan, manahimik ka. Gawa ka ng sarili mong YouTube channel at dun ka magdidikta. Sabi niya, ibahin mo ako sa idol mo, nakakaawa kayo, umaasa sa revenue, ha ha ha. Ito mga comment niya lang to mga kamisis. Kung pwede nga lang, kaso pag mamay-ari ng idol mo, beneficiaries daw nila yun. Kasi ito mga kabisnes, may nag-comment dito. Di ba sabi niya, ano daw, sama ka sa idol mo, mamundo kayo doon, baka bigyan ka pa ng lupa na walang clean title. May nag-comment itong, di ba? Tingnan itong comment na to. Ipapatch up ko itong comment ni Raverna Yuste. Ito din yung nag-comment sa akin itong nakaraan mga kabisnes. Ito yung mga dami na sinasabi ko. Di ba? Parang tanga lang, si Rick Aningat, tapos yung dami, tapos si Rick Aningat, tapos yung dami, si Rick Aningat, tapos yung dami. Alam na. Ito yung nag-comment itong nakaraan, tapos tingnan nyo yung way of comment niya. Observe nyo rin. Sabi ba naman, sabi nitong Vida Luna, bakit? May ebidensya ka ba na hindi clean title yung lupa? Halas siya, ilabas mo ebidensya mo. Shout out, Boss Wakiwak daw. Sabi ni Vida Luna. Sabi naman ni Rick Aningat. Ayan, na-shout out muna si Wakiwak. Sa kanya mo tanungin kung ano sinasabi niya sa akin nun. Ay, Boss Waki, sisend ko pala sa'yo to. Para, ito, Boss Waki, ha. Ito malaking proof na to na ikaw talaga tinutukoy niya dito. Ito malaking ano na to. Ito yung magiging ebidensya mo, Boss Waki pala. Magiging ebidensya mo to, boss, na ano, kasi hindi ko to na-send pala sa'yo. Wait lang mga kabisnes. Send lang natin kay Boss Wakiwak. Basta, send ko to kay Boss Wakiwak kasi inaanap kasi namin yung ano mga kabisnes na binanggit niya si Boss Wakiwak kasi ito pwede na itong maging ano sa kanya na basta, abangan nyo yun. Hindi na ako magsasalita. So, ayun lang mga kabisnes. Medyo marami pa kasi ito mga kabisnes to. Kasi alam nyo yun, yung sa vlog niya nung ano, na nagsalita siya. Grabe, ang dami niyang comment dun against kabisnes. Dun pa lang, alam nyo na mga kabisnes kung ano yung mga pinagsasabi niya dun. At ito, mangilan lang to sa mga mangilan-ilan lang to sa binabasa ko. Hindi pa yan nakapangalahati talaga sa totoo lang sa mga paninira niya against ka business. So, eto, masasabi ko rin kaningat. Diyan nagsimula mga ka-business. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yan siya na nagko-comment dun sa live ni Okray, mga paninira. Doon siya nagdudadakdak. Kasi nga, bading na bading sa'yo. No? Kaya hindi kasi pumasok ng live niya niya eh. Kasi, kawawa nga si Okray nun eh, diba? Parang yung Sunday na nag-ano si kasi Kuya. Kasi pumasok yan doon sa live ni Boss Anime, shout out to Boss. Tatadta rin yan. Hindi, naawa rin ako kay Okray nun. Alam mo yun na, ito Okray, ito maano ko sa iyo ha. Nakakaawa ka rin kasi tingnan mo yung team mo, tingnan mo si Aningat. Hinayaan ka lang na i-bash ka ng i-bash dun sa comment section ni ano. Pumasok ka, dapat nagtawag ka, kaya nga lang, siguro nagtawag ka, walang pumasok, kundi si Jun Pascual at yung isa pang ano, yung isa mong tao, dalawa lang pumasok na nagtanggol sa'yo. Tapos, tatlong comment si Jun Pascual, umalis din. Kaya tuloy ikaw yung parang naano doon. Napuruhan. Kasi tingnan niyo mga ka-business, nakakaawa. Di ba hindi ka pinagtanggol ni Clarissa? Ni Aningat.
Oh, ano na ngayon, Okray? Yan ba yung mga kaibigan mo? Hindi ka tinulungan, hindi ka pinaglaban? Hindi ka man lang sinamahan doon? Hindi sana kayong tatlong pumasok para at least kayong tatlong may ano kayo, may power of 3. Power of 3. Wala hindi. 'Di ba? Diyan mo makikita ang totoong Rick Aningat. Duwag. Nagtatago sa comment section. Totoo, 'di ba, Rick? Masakit, Rick. Masakit ba ang katotohanan? Na bawat salita mo, ikaw ang nadadali, Rick Aningat. Daling-dali ka. Tapos yung pang mga pagre-recording mo, without permission, without our consent. That's a big, sabi nga ng ano ko, ninang ko, oh. Kasi napanood niya yung vlog ko, eh. Shoutout, Ninang Helen! It's a big no-no. It is a very good case pag nagre-record siya ng walang pahintulot kila paring Mari Ka-Business at kung sino man. Wag na natin sabihin. Basta yun yung sabi ng ninang namin. It's a big no-no talaga. Wala naman kasing karapatan ng kahit na sino na mag-record without the consent of the, yung kausap mo. Kasi nga private yun eh. So why have some record? And malaking proof na yung na-screenshots namin na nagre-record ka. Ikaw mismo galing yun sa comment mo. And it's your face, it's your name, your YouTube channel, Rick Aningat TV. Yun. Diba? Mga kabisnes naming minamahal, daling-dali siya. So, yun lang po na mga kabisnes. Ito, pagbibigay, ko lang din to, kung paano nga ba nagsimula si Rick Aningat sa kabisnes. At kung ano yung naging dahilan, kung bakit nagkaroon ng hindi, matinding salpukan dahil nga, hindi rin naman matatawag na salpukan kasi hindi naman nag-aano ang kabisnes eh. Matinding, hindi ko na masasabing matindi, basta nagkaroon ng ganito, lamat! Nagkaroon ng lamat yung relasyon between Aningat and kabisnes. Yun pala ang dapat term doon. Nagkaroon ng lamat yung relasyon. It's because, kasi kung hindi rin naman nagsalita yung taong yon, yung nagsabi sa amin nang nakausap namin, di sana hanggang ngayon blind pa rin kami sa pinagagagawa niya. Patuloy pa rin niyang gagawin at gagawin yung ginagawa niya. Diba mga kabisnes? Blind na blind pa rin kami. At salamat dun sa sponsors na yon dahil nag-open ka sa amin, nilabas mo yung totoo. Yun. Salamat. At yun, salamat. At least ngayon, alam nyo na mga kabisnes, ang totoong Rick Aningat. Kilala nyo na. Dito pala sa sinasabi ko, alam nyo na, at ang bawat ipapatch up kung ay kayo na po ang bahalang humusga, kayo na po ang bahalang mag-connect or mag-analyze. Yes, thank you pa. Kayo na ang bahalang mag-analyze ng way of comment. Alam niyo ang ibig ko dun sabihin mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Sana po suportahan natin ang teleseryeng ginagawa po ng Ka-Business Production. Ang Panggap. Mapagpanggap. Pero panggap lang po ang title. Joke. Panggap po. Pinangungunahan po yan syempre ng mga artista ng ABS. Sorry. Hindi ko man yung i-edit. Wala naman itong timang si Papang masuko man. Pinangungunahan po yan ng hindi artista muna. Unahin syempre natin ang nga ba si Boss Dave pa? Siya ang writer? Si Boss Dave. Syempre ang director. Walang iba kundi si Ka-Business. Syempre ang kanyang mga staffs. At ang mga artista na gumanap sa Panggap, mga Ka-Business. Supportahan po natin yun mga Ka-Business. No, please po, nakikisuyo po kami. Hindi po kami nakikisuyo na mag-sponsor, kundi nakikisuyo lang po kami na panoorin po at suportahan. Wala namang masama kung makisuyong suportahan ng isang vlogger or vlog, di ba mga Ka-Business? Wala namang masama doon. At least, maayos na nakisuyo. Hindi nang hihingi. Hindi nang gagapang. O, di ba? So, ayan.
At supportan din po natin unang-una Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, syempre po ang channel ng mga kagwangs, mga ka-business. Bear with me mga ka-business kung medyo mahaba-haba ang vlog namin na to kasi nilabas ko lang kung ano yung totoo. At syempre po, supportan din po natin Vera and Lito Official. Ganoon na rin po, supportahan po natin mga ka-business si Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Kahimas TV Official, Blissful Balance, Tana Channel, mga ka-business, supportahan po natin. Watch hour na lang po ang kulang sa kanilang mga YouTube channel. Sana po, bisitahin nyo po mga ka-business. At thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, na walang sawang sumusuporta rin po at nagmamahal sa buong Ka-Business Family. Salamat po sa inyo sa mga sponsors po na mahal po kami at abangan nyo pa po ang mga darating na mga pagkakataon at lalo silang maiinggit talaga. Sana all. God bless po sa ating lahat mga ka-business and never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang tayo mga ka-business. At we love you all po. God bless po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang
di kayo magbago.